Hello mga ka-farmers, ngayong araw na ito naman meron naman tayo mga bagong pisa na mga sisiw. Ito meron tayong heritage, meron tayong white leghorns, at syempre meron tayong mga G-fowl dito mga ka-farmers. Yan yung native warriors natin. So yan, ito almost 200 heads itong mga sisiw na ito, yung napisa ngayong araw na ito. So bale ito na yung mga pangatlong batch ng mga napisa natin na magpaparami tayo ng mga heritage breed na gagawing breeders natin at saka pampaitlog. Itong mga wild leghorn, di ko muna ibebenta ito dahil gagamitin natin itong mga sisiw na ito pangpalaki at saka kung mayroon tayong mga kukuning breeders din dito sa mga leghorns natin at para maparami na rin natin ang mga paitlogin nating mga babae. Ito yung mga white leghorns natin. Ito ay 50 heads yung mga leghorns at saka yung iba yun na yung mga native warriors at saka yung mga heritage breed. Yung heritage breed ay yung pangatlong batch na yan po mga ka-farmers. At ito naman, ito na yung second batch ng mga sisiw natin at dito sa kabilang pen ay nandito yung first batch ng mga sisiw ng ating mga palahing heritage breed. So ito, yung una at pangalawang batch ng mga heritage breed natin ay nasa mga 180 plus itong mga sisiw na ito at kukunin lang natin yung mga babae, magtitira tayo ng konting lalaki na mga pure breed at saka yun yung gagawin nating breeders. Yung iba naman na dito na mga lalaki ay i-dispose natin sa tamang panahon o sa tamang oras kapag malalaki na sila at pwede na silang katayin or ibenta natin per kilo yung mga lalaki dahil hindi naman natin lahat magagamit yung mga roosters dito. Yung konti lang yung magagamit natin at kung merong bibili din ng mga pure breed na gagawing materyales ay pagbebentahan rin natin. Pero mostly dyan ay mapupunta talaga doon sa per kilo na pagbebentahan natin yung mga heritage breed natin. So yan, mapapansin nyo ang liliksi, ang lulusog ng ating mga sisiw mga ka-farmers. Wala tayong ginamit na vitamins, feeds lang at saka yung plain water lang yung binibigay natin sa kanila. So yan yung practice ko dito mga ka-farmers. Sobrang healthy talaga nila at so far, good news dito mga ka-farmers, kahit isang mortality wala dito na nangyari sa mga sisiw natin. So lahat, survive lahat, simula nung pagpisa hanggang ngayon ay ayos pa naman yung mga sisiw natin. Sana hindi na walang magkakasakit dito at walang mortality na mawala dito sa ating mga sisiw para tuloy-tuloy yung paglaki ng mga sisiw natin at makapag-produce tayo ng maraming layers ng mga manok. Alright, at dito naman tayo sa isa nating palahi. Ito yung mga G-fowl natin. Ito naman yung first batch ng mga palahi natin. Ito ay may dugo na or mga bloodline ng ating mga native warriors na mga palahi mga ka-farmers at saka yung asil dito mga ka-farmers ay may halo pa rin yung dugo. Wala tayong pure dito. Lahat dyan ay crosses. So yun yung mga ite-testing naman natin at pagdating ng panahon, yun ang i-exam natin. So yan, first batch yan, nasa mga almost 30 heads itong mga sisiw na ito. At meron na tayong pangalawang batch, meron pa tayong nasa incubator na pangatlo at pang-apat na batch nito. At hopefully ay aabot tayo ng makapagparami tayo ng mga stags dito mga ka-farmers para naman makita natin yung magiging resulta ng mga native warriors natin. So yan, mapapansin nyo, yan ay week old na sila at malulusog yung mga sisiw natin. Tsaka dito rin, tubig at tsaka feeds lang yung pinapakain. Alright, so yun lang mga ka-farmers. Happy farm!